Mga kababayan, mga katambay, kamusta po lahat? Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan mas sulok na ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayan, mga kababayan. Mga kababayan, umpisa na po natin. Ito po, mga tambay. May bago na naman pong pangako ang Pangulong Marcos, mga tambay, sa mga Pilipino, sa atin po. Lalo po sa PhilHealth. Mga tambay, nangangako na naman at meron naman promise ang Pangulong Marcos na malapit na raw po nating maabot ang libreng bayarin. Mga tambay, sa pamamagitan ng PhilHealth, malapit na raw pong maabot ayon po sa Pangulong Marcos na malibre na po. Wala na po tayong babayaran sa pamamagitan daw po ng PhilHealth. Ito po ba may katotohanan, mga kababayan? O ito'y sinasabi ng mga Pilipino na di umano ay may tama na naman ang pulburon kaya? Dahil lang ito sa tama ng pulburon. Kaya po nakapagsasalita ng ganito ang Pangulong Marcos, mga kababayan. Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang maabot ang inaasam ng mga Pilipino na zero billing sa pagpapagamot sa mga ospital sa pamamagitan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa podcast ng Pangulo, inihayag niya na malapit na itong makamit sa harap ng mas lumalaking benepisyong ibinibigay ng PhilHealth at mas malaking binabayad nito sa medical expenses ng ating mga kababayan. Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng tao nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Dahil naman sa problema sa pila, pinamamadali ni Pangulong Marcos sa state health insurer ang pagsasaayos ng digitalization para magkaroon ng digital system. Hindi niya uubra ang mano-manong pamamaraan ng paghingi ng medical assistance at ang kailangan ang digitalization upang tuluyang maalis ang mahabang pila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na. Nalungkot naman ang Pangulo dahil hindi naman nakakarating sa publiko ang impormasyon ukol sa ibang benepisyong maaaring mapakinabangan sa pamamagitan ng PhilHealth. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na na pwede silang mag-claim ng ganon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang amin. Yan, mga tambay, nakita nyo po, may bago na naman pong pangako ang Pangulong Marcos, mga tambay, lalo-lalo po sa libreng bayarin sa pagamutan sa pamamagitan ng PhilHealth, mga tambay. At napakarami po, benepisyo po ang ipinapangako po. At syempre po, pati po ang mahabang pila ay gagawin na po na digital, mga tambay. High-tech na, mga tambay. Talagang pati sa pila ay gagawa ng paraan ng Pangulo. Napakarami pong programa at pinangako po ng Pangulong Marcos sa atin, mga tambay. Sa loob na po ng 3 taon ay nakita naman po natin kung ano po yung mga pangako. Ano po ba ang issue sa PhilHealth, mga tambay? Para po magawa ni Pangulong Marcos na ilibre na po ang medical natin at wala na tayong babayaran sa pamamagitan ng PhilHealth. Ano po ba ang ginawa sa pera ng PhilHealth na contribute po ng mga miyembro ng PhilHealth? Ano po ba? Ito po, katulad po nitong nag-resign na po ito. Yung dati pong presidente and CEO na si Emmanuel Ledesma ng PhilHealth ay nag-resign na po ito dahil po sa issue na ito yata, mga tambay. Pakinggan po natin yung issue dyan at kung paano po nila pastanganan yata. Like a good soldier, I am following them, no? Again, with regards to the 89.9 billion, because, it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this Honorable Committee and to everyone here in this room, no? I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, no? Again, with regards to the 89.9 billion, because,
it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, no, I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, no. Yan po mga tambay, kailangan i-remit sa kanila ang 89.9 billion na pera po ng PhilHealth. Ano pa po? Nagsalita rin po ang Korte Suprema dyan mga tambay. Kaya nga gusto ni Pangulong Marcos na maging zero po ang bayarin ng PhilHealth ng PhilHealth mga tambay. Yung mga miyembro ay maging zero na po ang pangarap niya. Pero yung pera po, sana pupunta. Yes, I'm aware of that, Mr. Solicitor General. But it is a fact that money was taken, billions, in fact 89 billion, although a little was restrained by the government, by the Supreme Court. So that's the fact that billions of pesos were taken from the reserve funds of PhilHealth. What? For the construction of a bridge that has not even started and that has been funded many times over, and a right of way that is already funded by millions, by billions, and then maintenance of the roads that is already funded by billions under the GAA. Yes, I'm aware of that. Nakita niyo mga tambay, kinukuha yung pera ng PhilHealth, yung reserve, para lang po gamitin sa sinasabing mga programa, tulay, karsada, at maintenance na meron na pong budget, funded na po, magmula sa GAA. Nakita niyo ba mga tambay? Yung pera ng PhilHealth, dahil nga sabi ni dating CEO Chairman Manuel Ledesma, siya po ay good soldier. Good soldier po siya. Pag sinabi po ng Malacanang, Office of the President sa cabinet meeting, ay kailangan pong ibigay ang 89 billion. Bilang siya ay good soldier, nirelease niya ang 89 billion. At ayon naman po sa Korte Suprema, yung pera naman pong 89 billion ay gagamitin daw po sa mga karsada, tulay, maintenance, na meron na pong sobrang funded. Galing pa sa GAA. Nakita niyo po mga tambay? Hindi po ba tayo niluloko ni Pangulong Marcos na talagang malapit na raw pong mailibre ang mga bayarin sa pamamagitan ng PhilHealth mga tambay? Malapit na raw po. Mga tambay, napakarami raw pong benepisyo ang makukuha natin sa PhilHealth, lalong-lalo po kung tayo po ay miyembro, mga tambay. Libreng bayarin. Nakita po natin, pagka tayo po ay nakakasakit na ospital, hindi naman po lahat binabayaran ng PhilHealth. Di ba? Ilang percent lang po ang nakukuha po natin na binabayaran ng PhilHealth. Di po ba? Pinakamalaki na po yata, lalo kung hindi ka naman malaki ang contribute mo sa PhilHealth. Pinakamalaki mo na makuha, 20% ang ibinibigay sa iyo ng PhilHealth. Kung hindi po nagkakamali yung lingkod. Samantalang dito sa pangako at na malapit na raw pong marating. 3 taon na po ito. 3 taon na po siya sa panunungkulan, mga kabayan. Ngayon, malapit na raw po. Zero billing. Mga tambay, yan ang kanyang pangako, plano. Mga kabayan, parang bigas po na talagang sinabing buong bansa. Buong bansa ay makakaranas ng murang bigas. Buong bansa. Pero saan po tayo dinala? Sa kadiwa. Kadiwa at limitado lang po ang merong kadiwa sa buong bansa. At lalo pong nung nilabas po nila ay 3 taon na. Panahon pa ng halalan. Baka itong zero billing na ito, para magamit lang, baka ito ay lumabas. Para sa pamumulitika, di umano. Baka ilabas ito sa 2028. Dahil kayang-kaya naman po lukuhin. Dahil napakarami po nating mga kababayan na sinasabi pong nagpapakatanga, nagpapakabobo, at nagpapakagago. Mga kababayan, sa mga politiko na sanay pong mangako. Bigyan ka ng pangako at bigyan ka ng konting sinasabing ito na yung pangako. Dahil panahon ng politika, iboboto ka ulit. At nahandyan pa ang COMELEC.
na pinagkakatiwalaan ng taong bayan, ang COMELEC at lalo-lalo po ang kanilang ginagamit na automated machine. Pinagkakatiwalaan po ng taong bayan yan. Gustong-gusto na nga sunugin eh. Dahil tiwala-tiwala, gustong-gusto sunugin. Di umano ang automated machine. Grabe, no? Ito po mga tambay, ito po ba may katotohanan? O binubudol na naman ng Pangulong Marcos di umano ang taong bayan? Mga tambay. At talagang masayang-masaya pa si Katunying. Si Katunying po ang nag-i-interview sa Pangulo. Masaya, parang proud na proud pa si Katunying. Nahangang-hanga pa yata si Katunying kay Pangulong Marcos. Nagtataka rin ako kay Katunying. Nung panahon ng halalan, halos hindi po siya dumidikit sa pamilya Marcos, no? Pero nung matapos yata ang halalan, nakadikit na naman. Mabango na naman si Katunying sa pamilya Marcos, mga tambay. Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba mga tambay? Kaya dito po mga tambay, dinala naman po tayo sa PhilHealth, mga tambay, ng Pangulo. Talagang mararating na raw po natin ang libreng bayarin sa pamamagitan sa ating mga pagpapagamot, mga tambay, pamamagitan ng PhilHealth, mga tambay. Ay, nako, panibagong pangako na naman, mga kababayan. Samantalang yung pera ng PhilHealth, hindi po nila maipaliwanag. At yan po pinabalik. Pinabalik po ng Korte Suprema yan. Pero may sagot naman po yan. Ang Finance Secretary po na si Secretary ng Finance na si Ralph Recto, gagawan daw po nila yan ng paraan sa susunod na budgeting para po maibalik yung 89 billion o 60 billion na nakuha na po yata nila dyan, di umano. Wala na po yung pera, pero kukunin na naman po sa bago yatang tax. Yan po yata ang nangyari dyan, di umano. Ibabalik daw po yan, di umano, pero sa iba na namang pera. Iba na naman pong tax o ibang utang na naman. Uutangin na naman yata. Para lang sinasabing maibalik sa PhilHealth. Grabe, no? Grabe po pagdating sa pera. At sanay na sanay pong mangako, no? Napakagaling pong mangako ang Pangulong Marcos. Kaya po hindi natin malaman kung ito po, epekto po ba ito ng pulburon? Dahil nga po may issue ng pulburon ng Pangulong Marcos. Ito po ba ang side effect? Side effect po ba ito ng pulburon? Na yung kanyang mga sinabi, ay akala niya ay natutupad at sanay na sanay pong mangako. At ang akala niya siguro pagka siya ay kargado ng pulburon ay nagagawa niya lahat ang kanyang mga sinabi dahil po siya ay kargado di umano ng pulburon. At pag yung tama ng pulburon ay umupekto na, ang tingin niya yata sa sarili niya ay siya po ay napakagaling na Pangulo at nagagampanan niya lahat ang kanyang mga sinasalita at ang pinapangako niya sa taong bayan. Hindi kaya, mga kabayan, nagtatanong lang si Kamanong. Nagdududa kasi si Kamanong eh. Napakaraming pinangako. Magandang buhay. Iaangat ang ating buhay. Pagagandahin ang kalidad ng ating pamumuhay. Pabababain ang presyo ng bilihin. Pabababain ang kuryente, tubig, at dadami ang trabaho sa ating bansa. Dahil narito na ang sinasabing napakarami kong biniyahe. Kaya ako bumiyahe ng isang damukal na biyahe para makahingkayat ng mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Di po ba? Sa dami ng biniyahe ng Pangulong Marcos, nasa na ang mga banyaga na mag-iimbes o mamumuhunan sa ating bansa. Wala nang balita si Kamanong. Ang naubos, pera ni Juan de la Cruz sa sobrang biyahe. Napakaraming pangako. Napakarami daw pledge, tulong, pangako, pledge. Mga kabayan, pero wala na. Ngayon, PhilHealth naman, mga tambay. Tapos na sa bigas. Tapos na sa bigas sa PhilHealth naman, mga kabayan. Grabe, no? Ay, nako, Pangulong Marcos. Asikasuhin niyo po muna yung mga issue. Kasi po yan, pagka po nagising at hindi na po matakaw sa pera, di umano ang mga mambabatas, ay napakadali nyo pong ma-impeach. Komento ni Kamanong. Kung hindi po matakaw at suga pa sa pera ang mga mambabatas, di umano,
kung hindi sila timawa at nasisilaw sa pera ng bayan at gahaman sa pera ng bayan, di umano, may impeach na mabilis ang Pangulong Marcos. Komento ni Kamanong. Sa dami ng issue na ginawa at pinasok na pwede siyang ma-impeach. Lalong-lalo na yung ginawa niya sa dating Pangulong Duterte. Hindi man lang nakakuha ng tamang proseso ng batas ng Pilipinas. Walang due process, mga kababayan. At yung ginawa niya sa 2025 national budget, sa GAA, pinirmahan niya. Nako. At yung issue sa ginto, issue sa kanyang proyekto na 5,500 flood control. Ito pa yung PhilHealth. May Maharlika Investment Fund pa. Meron pang PDIC, GSIS, SSS. Mga tama, at napakarami pa, mga babayan. Kaya lang, yung sinasabi nga natin, magmumula kasi ang impeachment sa Kamara. Sino po ba nasa Kamara? Di po ba pinsan niya na tinatawag na tambaloslos ng Vice President? Yan po mga tambay, napakamalas po mga tambay. Ibang klase po ang nangyari sa ating bansa. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakaganda na progresibo. Sa kabila ng napakarami pa natin dinanas na mga sakuna, lalong-lalo ang COVID-19. Pero hindi po natin dinanas ang ganito. Dinala po tayo sa isang damukal na pangako at isang damukal na issue ng korupsyon na walang investigasyon. Hindi po natin ito dinanas kay dating Pangulong Duterte. Pero ang pagkakaiba lang po rito sa panahon po ng binagoong Pilipinas, real talk. Ang pagkakaiba lang po, dito po sa panahon ng bagong Pilipinas, sa dami po ng issue anomalya, wala pong yumayaw-yaw na media. At wala rin po yumayaw-yaw na mga mambabatas. Wala. Mabibilang mo lang po sa daliri mo ang kumu-question sa mga mambabatas. Lalong-lalo sa media. At lalong-lalo po ang tinataguri ang mga makabayan kuno, mga tahimik. Di po ba? Hindi nyo ba napansin? Ibang-iba po sa panahon ngayon ng binagoong Pilipinas. Wala pong problema nakikita ang korupsyon. Issue na malalaking korupsyon. Sila, lalong-lalo ang media. Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga tambay, ano po sa tingin nyo? Makatotohanan po ba ito? Itong pangako, pangarap ng Pangulo na malapit na raw po nating maabot ang zero billing sa ating pagpapagamot. Mga tambay, isisiro na raw po mga tambay. Gamit ang PhilHealth, mga kabay. Isisiro na. Mga kabayan, lalo kung tayo na sa ospital. Ito po ba'y makatotohanan? O dinadala lang po tayo sa pulburon, mga kababayan? Dahil kargado ng pulburon. Dinadala tayo sa wow, heaven, ang lakas ng tama. Doon kaya tayo dinadala, mga tambay? Doon sa pulburon. Pag malakas na po ang tama, wow, lakas. Kaya mga Pilipino, malapit nang matupad ang mga pangako ko sa inyo. Ang ospital ay masisiro na ang inyong gastusin. Ang bihira. Pero ang pera ng PhilHealth, pinag-iintrisan. Dahil meron commander-in-chief at meron pong mga appointee na good soldier na kailangan sumunod sa commander-in-chief. Unbelievable. Yan po mga tambay, ang ating pong komento sa panibago na naman pangako ng Pangulong Marcos sa PhilHealth. Mga tambay, lalong-lalo sa ating kalusugan at lalong-lalo sa napakamahal na gastusin natin kung tayo'y magkakasakit. Di po ba mga kabayan? Maraming salamat po sa mga tumatangkilik po sa inyong lingkod sa Tambayang Makabayan. Thank you po. At maraming salamat po. Lalo-lalo po sa ating mga tagapakinig, tagapanood. At syempre po sa ating mga subscribers na walang sawa pong sumusuporta sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada,
Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr. at si Arpel Villacorta. Thank you po. At maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob. At siyempre po, thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At yung panalangin at dasal po mga kababayan, isama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na sana po yung kanyang kalusugan ay maingatan po at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ang Vice President ay maingatan din po. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat din po tayo. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.